malamang ang team ng RQ Kaito with that lineup kung wala silang plano. At kung hindi praktisado, Oo, kung hindi praktisado. may plano at ang plano ay manalo sapagkat match point na para sa mga Sonics. 1-0 at papasok tayo sa game number 2. RQ Kaito, ang hiling nila dito ay i-extend pa ang ating serie into game number 3. Pero Onyx Arsenals, mabibilis nga to, mga Sonics nga to eh. Hindi na to papayag. Oo, lalo pa lang yung mga ganyang lineup. May bilis din yan. Si James Punks, yung heal pa lang ni James Punks, meron ng additional movement speed yan eh. Oo. Nasa meron pa ng quantum charge. Kaya titignan natin diba? kung ano ang quantum charge nga si Kuya James. Akala ko magpe-Braves ba? Para kakaiba eh. Something new eh. Something yung grabing heal nun, boss. Oo, pagka first skill mo, balik buhay. Emblem build, emblem Ano build. yun? Hindi siya naka-season. Tenacity. Tenacity ulit. Tapos naka-critical Oo, naka-critical pa. at naka-assassin. Ngayon na merong pokes na nangyayari, nagkasagupaan. Chovy medyo na-delegates. Ayan, merong Suplex City coming in from Fergs. Kekedot ang tunang tutumba. Merong gumawabawi yata ang RRQ Kaito. Ito yung siguro plano nila. Mas lamang tayo sa early. Try naman natin yung ginawa sa atin kanina. Laki na ng barat sagad ni Kuya Mark. Oo. Nakakatakot Bilis, no? yun. Habuli ka ng malaking barat spray. Mahirap nga. At yun naman ang kinaharap ng Onyx Arsenals kanina talaga. Yung kunat, yung damage, tapos yung bilis ng rotation. Ang bilis niya mag-jungle. Tinan mo, nakakuha pa nga kasi. Naka-tech pick pa siya ng Lizard. Oo. Kasi saka season 100 din naman itong Mark TZ sa kanyang barats, kaya mas mabilis ka siya mag-farm against James Punks. Pero kasi, when it comes to rotation, so kailangan lagi din ng kasama dito ni Mark TZ if ever nga naman siya may ipit. And so far, mukhang may gustong tumalon sa may gitna, tatamaan si Ferds, pero naandoon din naman si Mark TZ. Hindi sila mag-engage muna kasi alam nila may turtle. Talagang clear wave lang ang ginagawa at mukhang ibibigay kay Chovy yung XP doon sa XP lane. At dyan na yung kumot na inilatag. Kita na ang tatlong miyembro. Kita sa CCTV! Oo, nila binigyan ng kumot kasi malamig ngayon, magpainit daw muna sila. Kalma-kalma lang. Pero ang ganda, pero going back there, Joshi Kicks, maganda nga yung pagkakalapag ng kumot. Tapos makikita mo dun sa may baba, kinukuha rin ng orange buff ha. Makuha na. Sneaky peaky! Sneaky ha, si Kuya Mudaiki. Talagang Maggulat yan si Boyson. Uy, bakit may orange buff to? Ayun, Pero nagkakagulatan dito kasi may pagtanong na hindi tatama. May Earth Shatter pa doon! may Earth Shatter pa nga doon, pero may nahila nga naman doon si Esbote Hinagat! ba, pero may deadly catch din naman. Shark bait ang sagot ni James Punks, pero naandoon ang members ng RRQ Kaito. Pero si James Punks pa rin na makakuha ng turtle. Tumba nga lang si Kekedot. Medyo hindi niya kasi naiumpog sa pader eh. Para ma-stun, no? Si Kuya James Punks. Pero medyo maaga din. Kasi ang technique ng Barats, sa mga ginagawa kasi ng mga Barats, bago Rometry, ultimate dito na welcome para hindi makaretry yung kalaban. Oo. Tapos Medyo maaga. iuuntog na lang, medyo napaaga. Pero so far, nakakapag-trade din naman kahit paano ang Onyx Arsenals. Objective nga lang yung sagot nila doon against that 2 kills na nangyari doon sa Turtle Dance na iyon. But ang magiging rotation lang dito ng RQ Kaito is this gold lane na kailangan makalamang ni Daiki para mas maganda nga naman yung kanilang advantage. Dito na welcome doon. Pero ang sagot naman ni Kekedot, iyakap nga din naman pero may hila. Coming in from Carl, tumba si Kekedot. Medyo hindi na naman naiumpog sa pader, kaya napilitan si Kuya Carl na gumamit ng kanyang Divine Judgment. Poison, with a heavy crossbow. Talagang isisecure lang niya na mabilis na maklear yung mga minions para mapigilan itong si Daiki na kumuha ng energy plates. Kaya kailangan din kasi ma-clear agad to ni Boyson. Kasi alam naman natin ng Brody eh. Kapag naunahan ka sa item yan, pag nag-Blade of Pepris agad yan or Blade of Despair, kaso doon sa may baba, off-camera kill, mukhang tinamaan ng Holland si Boyson. Nadali ni Kuya Shaker, na-shock doon sa damage. Siguro, ngayon na may Earth Shatter na naman. ayun na naman yung Earth Shatter, si Esbote. Penalty zone sa dalawa na andon yung Terrify. Pero syempre, wala pa rin damage dito ang side ng Onyx Arsenal. Nakapa-flicker si Kuya Esbote kasi pag hindi niya kinumit yun, madadali siya na dito na Selcam. Maiuumpog siya doon sa pader at maaari makuha ang kanyang buhay. So good commitment sa kanyang flicker. But still,
RRQ Kaito. Sila yung nakakalamang ngayon, ina-out-rotate at ina-outfarm nila ang Onyx Arsenals. At yun ang gusto mangyari ng RRQ Python. Ayaw naman na mangyari ng Onyx Arsenals is makabigyan din ng Ay, kills. teka, basag yata to. Etong si Mark TC, pero mukhang magkakaroon ng trade-off coming in. Sige, inyo yung turtle, amin tong gold lane para kahit paano maganda ang aming trade. Isang Torre, kapalit ng Turtle. At RRQ Kaito, sila yung makakasecure ngayon ng unang Turtle ni Mark TZ. Kasi nga naman, ito yung sinasabi natin na kapag Bane ang jungle, may option yan lagi na, sige, mag-Turtle. Torre tayo. Objective-wise muna. Kasi alam naman natin Oy. pero meron, ang ganda naman ng pagkaka-cancel doon ng balak ni Carl, kay Kikidot. Bago pa makas yung Divine Judgment, tinalunan na niya. Tsaka nakakonceal din. Oo. Kinailangan pa ipop ni Kuya Carl yung Ring of Order bago niya mahatak si Kekidot. Ang kaso nga lang, bago pa niya mahatak, nakatalon. Kaya nakatakas na rin agad. Maganda rin itong presence of mind na At ito sa Onyx Arsenals, they've been this way before. Na lamang yung kalaban nila and then unti-unti nakakabawi. Pero nauntog na nga ng All the Sweat of si Spotty na ay tutumban na rin naman sa kamay ni Ferds at Felix rather. Etong si Doc Ferds at si Mark TZ naman mukhang sasamahan siya dito mag-push naman ng Torre sa mitaas. Medyo mabigat din ang tapak ni Kuya Mark TZ kaya mabilis lang din silang makakatulak ng Torre. Pero look at the position of Onyx Arsenals. Talagang on the mid lane, naghahanap sila ng dadaan. Kapag may dumaan dito, dali. Dali talaga. Tapos kapag natamaan pa nung yakap or talon ni Kekidot, nandun yung deadly catch ni James Punks para ma-disorient kumbaga or ma-disposition ang members ng RRQ Kaito. So, ayun na nga. May onward? May onward na nga. Suplex City. May hilang pa dito kasama si Kekidot. Ay, hindi pa sapat. Yung ang daming tumama sa kanya. May torn apart memory. May astral recall pa. Di lang umabot yung damage pa ni Kuya Daiki at hindi pa nanunuot yung kanyang mga zip-zap na basic attack na torn apart memory. Pero kailangan mag-ingat ng Onyx Arsenal sa mga ganong klaseng play kasi alam naman natin ang edit pag nauna sa damo. Di ba? Ang hirap. Kaya yung mga position ni Kuya Perts na gano'n, kailangan lang niyang ulit-ulitin. May mga biglang tatalon tulad yan. Nandoon yung penalty zone. Si Boyson pa kamako ng turtle. Deadly catch. Pero nandun yung Jonas Welcome coming in. Mauuntog ka din si Kekidot. Meron din knock-up coming from Earthshatter ni Ferds. At mukhang hinahabol pa din si Chovy. Si Ferds naman at si Mark TZ gusto nilang kumuha pa ng isa. Pero sabi ng Onyx Arsenal, teka lang mga guys. Hilahin na muna dito. Si Spotting siya ay tutumban na rin naman. At nandun si Ferds. Nasa may likod. Merong onward. Meron doon kay James Pax pero humahabol si Carl. Naandun naman yung deadly catch dito ni James Pax para siya yung makatakas. Pero tumba ang turtle or I mean yung unang Torre sa may gitna. Ngayon, pwede pa sila mag-transition to take this second tier turret sa top lane. RRQ Kaito. Kahit na sila yung naunahan doon ng initiation ang ganda nung pinakita nilang counterplay. Parang ito yung parang minirror ng RRQ Kaito yung nangyayari sa nila nung game number 1. Tayo naman maging aggressive. Kasi kaya naman natin Tsaka makunachi si Kuya Mark TZ. Oo. Saka bukod sa makunat, may damage din kasi itong Barats Oo, may innate damage yan. Kapag tinapakan ka ng dinosaur, di ka masaktan. Ang sakit nun, man. Raw damage kasi yun Diba, ang laki-laki ng dinosaur Kahit ako, tapakan ng dinosaur na ganyan, napabalik pa ako, tapos kinakain pa ng may Tunas welcome pa. May Tunas welcome pa. Tapos pag naumpog ko sa pader, stamina pa. Stamina namin na talaga, mawawala At maganda yung pinapakita ni Kuya sa akin. Yung vision. Vision Yung talaga, gaming. pagkumbaga, ito yung natutulog na problema Ayan. ng Onyx Arsenals. Wala silang pang-abot kay Kuya Shaker. Pero may conceal play dito, nagkakitaan sila. Alam nila na mayroong mga tao sa paligid. Pero si Mark TZ, ang laki ng barak niya. Ano yung flicker onward? Nakita natin yung flicker onward. Andun pa yung Divine Judgment. Pero sumagot naman ng penalty zone. Tapos may yakap din naman. Pero tutupan dito si Shaker. At si Mark TZ nasa gitna ng kaguluhan. Then doon, welcome si Chovy. Pero tutupan din naman si James Punks doon sa may Getty. May suplex na naman kay Joey. Pero siya ay naka-flicker out din naman doon sa kaganapan. Pero walang retribution holder ang Onyx Arsenals. Pwedeng mag-transition ng RRQ Kaito to take a Lord.
Pagkaagaw ng Purple, Rectal Lord, lumalakad. Mark TZ at Daiki, mukhang yun na nga ang plano. Alam nilang wala pa si James Pax. 6 na segundo, 5 segundo para makapaglakad papunta doon sa Lord mismo. Kaya ngayon ay iba-burst. Dediretso, impunto. RRQ Kaito, pero si First with that onward. Nakakuha na naman dito si Esbote, Daiki ang kuha ng kill. Tapos na andito na naman ang RRQ Kaito. Sila nakakuha ng Lord. Nag-back away muna ang Arsenal. Bumabawi mula sa kanilang naranasan nung game number 1. RRQ Kaito, control sa mapa ay hawak na nila. Even yung mga jungle camps ni James Pangs ay unti-unting sinasakop ni Mark TZ at unti-unting kinukuha ng kaharian. Ngayon ay basag na rin yung baba. Yung Lord ay magmamarcha, I think, doon sa gitna ng ating mapa ay hindi sa taas. Kasi kumpleto po yung Tori, tapos yung second tier third ay duguan na. Konti na lang, parang one hits na lang dito ni Daiki. At maganda yung mga initiation ni Kuya Ferds dito. Talagang pinapakita niya kung bakit siya born to be wild. Ay, Maganda yung mga initiate niya, yung flicker tapos onward, or kung flicker tapos earth shatter. Talagang nakakakuha sa side ng Onyx Arsenal. Kaya naman ito na naman yung hila coming in from Card. Divine Judgment kay Esbote, pero si Keke doon wala tumama doon sa kanyang talon. Hindi nga rin naman take down ito si Esbote dahil syempre wala pa yung mga masyadong damage coming in from the side of RQ Kaito, pero yung gitnang Tore ay tutumba na. Sasabihin mo pala ng Lord magmamarcha sa may taas. medyo nasayang lang yung burst, hindi nila nakuha si Esbote agad-agad. Pero may Lord pa silang kasama. Top lane ng Punteria, 5 laban sa 5. Pero si First ay nag-ulti na! Nag-ulti na si First, pero doon na rin naman sagot ni Esbote with that penalty zone. Pulahan dito ang members ng RRQ Kaito. Naiyakap dito ni Keke doon. Double kill pa nga itong Cobra na ito. Talagang kumukuha ng objectives or ng kills na ang members ng Onyx Arsenal. Unti-unti silang nakakabawi. Keke Dot with the magnificent setup. Flicker! Tyrant's Rage combo connecting into 3, resulting into 4-man down for RRQ Kaito now. Onyx Arsenal with the retaliation play. Diretso sa mid lane, basag agad yung unang Tore. Pero may mga minions pa sa bottom na kailangan depensahan. Onyx Arsenals, ibang klaseng play. Ang ganda, yung experience ni Keke Dot dito, lumalabas na using that Gufra. Kaya naman, ang ganda ng pagkakabawi nila doon sa may taas. Parang nabaliwala yung Lord advantage na meron ng RRQ Kaito. Nagamit na rin kasi yung mga resources ng RRQ Kaito to take down Esbote na hindi nila nagawa doon sa bottom lane. Alam nilang walang divine judgment. So ngayon, itong si Keke Dot, alam niya at maangas siya na okay, pag pumasok ako, hindi ako mahahatak neto ni Carl. Kaya naman si Carl pa yung unang nawala at na-punish yung overextension nila, yung overcommitment nila doon sa top lane. At magandang sign ito for Onyx Arsenals. Nagkaroon sila ngayon ng moral boost para makapag-contest. If they want to contest this Lord, eto na ang dapat nilang gawin. Kasi if ever na makuha ito ng RQ Kaito, medyo mahihirapan doon. Or kailangan nilang gumawa ulit ng ganong play para makabawi. Isang milagro ang kailangan. Pero ngayon na sila ay lalaban. Nakita na nga si Keke Dot, pero yung tatlong miyembro ay nandun lang din naman sa likuran. Mark TZ ay umaharap. First ay hinahawakan lang yung Lord. Daiki ay nag-aabang ng magandang target at ire-reset ng RRQ Kaito. Naantay dito ng RQ Kaito yung perfect opportunity. Keke Dot tumatalon lang din naman. Nandun si Carl sa may taas na bahagi. Joshi Kicks baka nag-aabang lang din na maliligaw. Pwedeng umikot. Pwede mag-conceal play at hatak papunta sa Lord. 32k HP. Hinahawakan at sinasayaw lang. Shocker on the other side. Talagang check push lang sa kaniyang mga paulan ng kumot at ng Holland. Astral Recall once again. Andiyan din yung spear. Carl, lumipat na ng pwesto kasi alam niya may namataan sila doon using that Astral Echo. So mukhang aantay naman or mukhang i-reset ulit to ng Mark TZ kasi hindi na to basta-bastang Lord. Medyo may enhance na to, pero si Carl makikita ni Esbote, napakagandang boost check. Pero nanunuot na ng onti ang sakit mula kay Shocker. 15k HP pero may initiation doon! Ayun na naman yung Flicker plus Earth Shatter, pero naandun yung sagot ni Esbote with that penalty zone. Nasa meron pa ng Deadly Catch, pero tumba dito si Big Game.
siya naman yung mabibigyan si Daiki! Daiki makakuha ng Lord. Pero tumababa yung immortality ni Kekedot. Si Virgin nahabol si Esboti at tutumban na rin naman si Kekedot doon sa kamay ni Daiki. Naghahabol. Esboti naghahabol. Tumatakbo dito. Sabi ng RRQ ito, kalma lang tayo guys. Lamang tayo. Punta tayo sa may gitna. Ngayon na 5 pa at kumpleto ang RRQ Kaito. 3 para dumepensa. Para sa Onyx pero may divine judgment at burst down na agad si Poison. Grabe naman yung magkaka-burst out doon kay Boyson. Meron na naman suplex city kay S-Boti. At siya ipapaburst out din naman. Siya ipapaforce to use that flicker. Ang Lord ay nasa may baba pa nagmamarcha. Pero ang gusto ng RRQ Kaito ay tapusin na. Kumakatok na sila. Nakapasok na nga dito yung mga minions sa may baba. Gusto pang kunin yung taas. At mukhang eto na yata ang kukunin na ng RRQ Kaito. Game number 2. Titignan natin kaso mabubuhay na rin si Boyson in just 13 seconds. Nagamit ng Yung flicker. Tidonas welcome pero nagamit din naman yung flicker. Carl, ito patalo dito. Divine May judgment. hila at penalty zone coming in. James Punks getting that first. Pero may tumatawag Daiki! lang Si yun. Daiki! Si Daiki! Daiki! Kunin ang game number 2. Yun ang kanilang sabi. Turi lang. Sorry lang,